Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Napakabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat hindi tayo nagsasawang pag-aralan ang Kanyang mga salita. Laging nagbibigay ito ng panibagong pag-asa na patuloy na sumasampalataya sa ating Diyos. Patuloy na lumalakas ang ating paglilingkod sa Kanya habang tayo ay naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang bawat isa, bawat viewer natin from California, Canada, sa may Candelaria, sa Japan, nakakarating to, sa Kuwait, sa Paris, sa may Ventimiglia, sa La Union, sa Del Monte, Antipolo, Antique, Leyte, Siargao, Zamboanga, Tarlac, Pangasinan, Palawan, Ilocos Sur, Bukidnon, Iloilo, sa may Caloocan, sa Pulilio, sa Bulacan, sa Cavite, Laguna, Camarines Sur, Camarines Norte, Mindoro, at sa lahat na di ko pa na-mention, kaibigan, hihintayin mo na patuloy kaming nananalangin sa iyo, na patuloy kang susubaybay at pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. Kaibigan, kami natutuwa sa mga comments ninyo na inyong inilalaad dyan sa ating oras na pag-aaral. At magpapatuloy kayong gumagawa ng mga bagay na ito upang patuloy naming mababasa at makikita ang mga comments ninyo at malalaman namin kung saan kayo galing man o naroroon, kaibigan. At ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy na masigasig, na may kapangyarihan na gumagawa sa bukirin ng ating Panginoong Diyos, ang ating mga kamagagawa dito sa NPUC. Ang una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng publishing ministry dito sa NPUC. At kumusta ka, Pastor Abe? Mabuti, kaibigan, at Pastor Dave. Nakakalugod na mabati ang ating mga taga-suporta sa gawain ng oras ng pag-aaral. At nagpapabati po ang mga kapatid dyan po sa Natividad Seventh-day Adventist Church sa Guagua, Pampanga. At gayon din yung may nabit tayo dito sa baba ay taga Geneva, Switzerland. Pastor Ray, ganun na pala kalawak itong ating paglilingkod. At salamat mga kapatid sa inyong pagsuporta. Ninanais namin na magkaroon kayo ng kopya nito, itong Health and Home Bookbound, ang flagship ng ating pong bansa. At lahat ng sekta ng relihiyon sa ating bansa ay nagbabasa nito, mga kapatid, sapagkat dito sila natututo kung paano magkaroon ng malusog na pamumuhay, relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa-tao. At ito naman po yung missionary book of the year natin, ang The Great Controversy. Ang slogan natin ay Read Before You Give. So bago ka magbigay nito ay basahin mo sapagkat napakaganda po ang nilalaman nito. Ito ay historical in nature and biblical in nature, kung papaano po nabuo ang iglesia sa buong sanlibutan na dumanas ng ups and downs ng pananampalataya. At dito natin makikita yung pagpapasimula ng reformasyon at Protestantism. So napakahalaga po na bumasa ka, kaibigan, at mag-sponsor ka nito sa abot ng mga kaya mo. Maaaring isa, dalawa, isang box o 100 boxes ng The Great Controversy di-distribute natin sa October 14, 2023. Salamat, Pastor Abe. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio, kaibigan, ay si Pastor Dave Morado. Siya po ang ating direktor ng Adventist Youth Ministries dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Dave? Maraming salamat, Pastor Ray. Mabuti naman. At sa kabutihan ng Diyos, bagamat tayo ay abala, ay nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Binabati rin natin ang lahat ng mga kabataang masisiglang gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. At patuloy na sinusuportahan ng gawain ng ating iglesia. Ang inisyatibo ng I Will Go at ganoon din ang isinasagawang mga Voice of Youth Unstoppable, ang mga tagumpay ng mga camping, life camp. At ganoon din ang isinagawang maraming salamat sa mga nakibahagi ng mga kabataan natin doon sa Youth Alive Convention na ginawa ito doon sa Thailand. Wow. At ito'y magiging dahilan para makapaglingkod patuloy ang ating mga kabataan sa mga community at maging masigla sa paglilingkod sa ating gawain.
Pastor Ray. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan sa maikling panalangin. Pastor Dave. Sige po, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, sa mga oras na ito ng aming pag-aaral na isasagawa, hinihiling namin, Panginoon, ang patuloy na presensya ng Banal na Espiritu. Pangunahan kami upang ang mga butil ng katotohanan na aming tatalakayin ay maipahayag namin na may katotohanan sa mga tao naming mga makapakikinig ng makasusubaybay at maakay kami sa isang matuwid na landas ng katotohanan at ito rin ay maging bahagi ng aming buhay at maraming mga tao ang makaalam ng iyong salita. Nawa ang Banal na Espiritu ang gumabay sa amin at maitaas namin ang iyong pangalan sa aming pag-aaral. Ito po ang aking dalangin. Marami pong salamat sa pagtugon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Dave. Ang aklat na ating patuloy na pinapag-aralan, kaibigan, ay patuloy na sa pangatlong trimestre pa rin tayo, na ang pamagat nito ay mga taga-Epeso, na ito'y sinulat pa rin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng kanyang panahon patungkol kay Jesucristo. At ganun din tayo sa ating pangkasalukuyan, mga kapatid at kaibigan. Ang mensahe at ang librong ito ay para sa atin sapagkat tayo rin ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ang pamagat ng ating pangsyam na paksa na ngayon ay matalino o pantas na pamumuhay o may karunungan na pamumuhay. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Efeso 5:15 hanggang 17 pong sinasabi. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaibigan, mayroon po tayong 3 punto na sinasaad na summary ng ating leksyon na ating pag-aaralan ngayon. 3 po kami rito at napaganda. Ang 3 punto ay letter S, Pastor Abe, Pastor Dave. At ang unang S ay Spirit-filled walk. At ang pangalawa ay Spirit-filled wisdom. Ang pangatlo ay Spirit-filled worship. 3 lang ito, kaibigan, para masama rin natin ang ating leksyon at ito ay pwede nating gayahin o kaya gawin o kaya i-share sa ating pag-aaral ng leksyon, sa class discussion at sa mga care group discussions natin sa ating mga grupo o sa ating mga iglesia. Kaya Pastor Rabi, pakipaliwanag po itong ibig sabihin ng Spirit-filled walk. Yeah. Yung puno ng Espiritu sa paglakad. Si Pablo ay matatalakay natin, Pastor Ray, ito napakagandang punto na ating pag-aaralan. Gusto niyang itaas yung 3 bagay sa ating kalagayang Kristiyano ngayon. Ang isang marunong na Kristiyano ay kinakailangang magising tayo sa pagkakatulog sa gawa ng masamang gawi ng sanlibutan. At ninanais ng Panginoon na tayo ay maliwanagan, mga kaibigan ko at Pastor Ray, sa pangangaral at pag-aaral ng Ebanghelyo. At ninanais din niya na tayo ay mapuspos ng presensya ng Banal na Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid, at ating kukunin ang mahalagang pagkakataon, ang kaligtasan, at tayo ay sasamba sa Diyos. So itong SW o 3W, Pastor Ray, ay napakahalaga yung 3 punto na itinuturo ni Pablo sa atin. Paul exhorts us to experience Spirit-filled walk in love. Yun ang dapat. Then Spirit-filled wisdom and Spirit-filled worship. Ano itong Spirit-filled walk in love? Ito kasi dapat natin maranasan na tayo'y minahal ng ating Panginoon. Maramdaman natin yung pagmamahal ng ating Panginoon na ito ay motivated by love ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. At nais ko na makita natin ito, mga kapatid, kasi po ang dahilan ng pagkatawag natin, ang dahilan ng ating
pagkakaroon ng pagkakataon na mamuhay na mapayapa sa mundo ay dahil sa pag-ibig na nararamdaman natin sa Panginoon. Kaya nga si Enoch, kung maalala natin, Pastor Ray, ay lumakad siya sa nakasama ang Panginoon ng 3 taon, 6 na dekada, at 50 taon na lumakad siyang kasama ang ating Panginoon. So pakibasa mo, Pastor Ray, sa Ephesians chapter 5, verses 1 and 2 muna. Itong sinasabi. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Verse 2, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, bilang handog at alay sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. So ang paglakad pala ay may paglakad na pag-ibig. Ay bakit natin gagawin po yon? Kasi dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos sa atin, ay inialay ni Kristo ang kanyang buhay. Yun ay ekspresyon, mga kapatid, ang labis na pagmamahal ng ating Panginoon. At sinasabi niya dito, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So dahil sa ginawa ni Kristo, yung dating masangsang na balita tungkol sa atin, yung nag-aalingasaw na karumihan ng pagkatao natin, ang nababalitaan, nung tayo ay tumanggap kay Kristo, isang mabangong samyo na. Ibig sabihin ay isang mabangong balita na ang nababalitaan sa atin. Lalo ngayon tayo ay nagdi-discuss ng lesson at tayo ay nagkasala sa Panginoon, nayurakan yung kabanalan ng Diyos. Yung dating mabangong samyo ay hindi na mabango yon. Magiging mabangong samyo. So tayo yung mabangong samyo. Si Kristo ay naging mabango tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya lang, ang paglakad, Pastor Ray, ay kailangan natin gawin. Ngayon, para maiwasan natin yan, ay pakibasa mo, Pastor Ray, sa Ephesians 5:3-5. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Hinto muna, my friend. So, ang kasakiman, delikado po yan. Maaring sakim sa pera, sakim sa posisyon, sakim sa asawa ng kapitbahay. Okay, so sakim sa lupa. Sakim sa lupa. Sakim sa ano pa ba? Maraming kasakiman, properties ng mga tao. At maging yung mga bagay na, yung mga intellectual properties, kailangan din natin na bigyan ng pag-iingat yan kasi yan ay pagmamay-ari ng iba. So, ito ang sumisira sa mabangong samyo na inialay ni Kristo sa atin. So, imbes na mabangong balita, ang maibabalita natin sa mga tao, mga minamahal na mga kapatid, yung mabahong balita na. Instead na ikaw yung dating naging modelo sa kabaitan, ngunit hindi natin naiwasan tong mga bagay na ito, naging modelo tayo sa hindi magandang pakikitungo at pamumuhay bilang Kristiyano. Pakituloy mo, Pastor Ray, sa verse 4. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o sa mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat. Yung palang mga kwentuhang hindi walang katuturan. Ay, maganda, no? Pastor Ray? Ano yun? Ano yung mga walang kwentong katuturan? Kung minsan kasi for the sake of conversation, gusto nating maka-attract ng attention ng tao, parang sumarap yung pananalita natin at yung mga tao naman ay interesado sa mga green jokes, mga salitang walang katuturan, walang kabuluhan, ay tila bagang kay sarap pag-usapan at pakinggan. Pero ang sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito ang nakakasira sa mabangong samyo. Ano po, mga kapatid? Kasi ang ganda upang maging samyo ng masarap na amoy. Karugtong yan my friend. So, ano mo nga yung verse 5? Sapagkat inyong nalalaman na bawat
mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Oh. Dito, mapapalawak ito, Pastor Ray, madadaanan natin mamaya. Kaya pala naging mabaho ang pananalita ng mga tao kapag sila'y nakainom na ng agua de pataranta. Meron akong kaibigan na napakabait at kung magsalita ay hindi naman maayos, pero kapag nagkainom ng agua de pataranta ay napapa-English siya. Ang ganda ng English niya kapag nagkainom. Parang si Shakespeare, bago siya makagawa ng tinatawag na tula, ng poem, ay pag nakainom ng agua de pataranta, tumatalino siya, gumaganda ang kanyang pagtula. Pero dito, yung mga mamaya madadaanan natin, ito yung bunga. Kapag ikaw ay lulong na sa bisyo, sa pag-inom ng alak, siyempre lahat ng kumpulan ay yung mga nightlife. Kung minsan nagkukwentuhan dun sa buong Bagdamag, hanggang nagawa na dito yung pakikiapid, karumihan, kasakiman, at mga salitang mahalay ay nababanggit na dahil sa hindi magandang gawi ng buhay. Kaya ito'y hindi maganda. So ito, tayo ay lumalakad na may pagmamahal. So iiwasan na natin ito kasi nire-represent natin yung tatlong persona ng kadyusan. Nire-represent natin si Kristo na umibig, nagmahal sa atin, at ang nais ng Panginoon, ang buhay natin ay isang mabangong samyo, mabangong amoy para sa mga tao. So sa verse 6, Pastor Ray, pakitingnan mo ito. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yung galit ng Diyos, titignan natin sa positive way, ay gusto ng Panginoon na ito ay it is an act of grace. Kaya siya gusto niyang ibigay yung galit ng Diyos kasi ito ay judgment, Pastor Ray. Yung by nature, sabi nga sa verse 3, tayo ay mga anak ng kapuutan sa verse sa Efeso chapter 2 verse 3. Balikan mo nga 'yon, Pastor Ray, bago natin talakayin 'yon. Ang galit kasi o judgment ng ating Panginoon ay pagpapala ito. Kasi dito mo malalaman kung sino ang nasa panig ng Diyos at kung sino ang hindi sa panig ng Diyos. Sa mga sumusunod sa pamantayan ng Panginoon, ito ay pagpapala. Kasi mabibigyan ka ng vindication. Mabibindicate ka sa buhay mo. Di ba? Dahil sa pagsusumikap mo, pagtsatsaga mo, pagtitiis mo, at sa tulong ng Panginoon, lumakad kang matuwid sa iyong pamumuhay na gaya ni Enoch, gaya ni Elijah. Sa kapanahunan nila, tilabagang kokonti sila, pero lumakad sila na kasama ang Panginoon. Ngayon, nabigyan ng hustisya ang kanilang pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. So, ang God's wrath dito sa lesson natin is an act of worship. Okay? Pakibasa mo nga doon sa verse 3 ng Efeso chapter 2. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga tao, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ayun. Dahil anak na tayo ng Diyos, tayo ay anak ng kapuutan, children of wrath, ay wag na natin babalikan itong ganitong gawin ng pamumuhay kasi lumakad ka na may pagmamahal sa ating Panginoon. So yung judgment na itinuturo sa atin ay isang grasya para tayo bilang anak ng kapuutan ay wag na tayong makaranas pa ng ganitong uri ng pamumuhay. Bakit po? Kasi ang sabi niya doon sa verses 7 and 8, Pastor, kailangan natin ditong lumakad bilang anak ng liwanag. Hindi na tayo anak ng kadiliman. Unahin mo siguro sa verse 7 hanggang 8. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Yun.
Sabi nga ng ating Panginoon nung nangangaral siya sa bundok sa Matthew chapter 5, "Let your light so shine before men that they may see your good deeds." So yun, lumakad na tayo na lakad ng liwanag kasi ang paglakad sa liwanag, ito ay nagbibigay ng luwalhati. It gives, it will please God. Pero meron ding displeasing na gawa ng tao. Ano yung mga displeasing na gawa ng tao? Pakibasa mo, Pastor, muna yung nakakalugod sa Panginoon doon sa Efeso chapter 5 verse 10. Iko-compare natin sa 2 Corinthians 5 verse 9. 10, sabi dito, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yan. Yun, kalugod-lugod sa Panginoon. Ano yung mga kalugod-lugod sa Panginoon? 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. So, dito, ang background nito, yung ang salitang please sa Grego ay euarestos. It means pleasing or acceptable. Saan mo babasa yan? Doon sa Romans chapter 12 verses 1 to 2. Ang background nun, Pastor, nandito siya kasi. Nasabi niya, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, kasiyasiya sa Tagalog kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Sabi niya sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya. Nandito yung pleasing, acceptable, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Panginoon. So, ito dito, mayroon pang ibabasa natin yung 1 Corinthians 6:9. Sige. Yung sinasabi mo, Pastor. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ito yung mga sinasabi mo na pinaghambing. Oo, pinaghambing. Yan ay gawa ng sanlibutan. Oo, gawa tayo ng sanlibutan. nasa liwanag na at wag na tayong lalakad sa kadiliman. Oo. Kundi patuloy na magningning. So, ang gusto ng ating Panginoon, yung bang nakakalugod na ang bunga ng trabaho natin. Kapag tayo ay nakihalubilo sa tao, yung pakikihalubilo natin ay nakikita nilang nakapagpapalakas ka, nakapagpapatibay ka, nakaka-inspire ka, at higit sa lahat ay wala na yung dating pagkatao mo. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon. Ito yung living wisely. May choice ka na, my friend may choice ka nang ibinigay ng Diyos. Kaya nga, wag na tayong mamuhay sa gawa ng sanlibutan, maging pantas tayo sa ating mga pagpapasya. Kasi pinuspos na tayo ng banal na espiritu. Lumakad ka na may pag-ibig. Ito yung Paul exhorts us to experience a spirit-filled walk in love with Christ. Yun na ang ating dating dapat gawin. So, itong walk as a child of light, ibig sabihin, nagre-reflect na dito, Pastor Ray. Balikan natin nga yung binasa mo kanina sa verse 2 ng Ephesians chapter 5. Pakibasa mo ulit, Pastor Ray, para makuha nila yung punto. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kaya nga lumakad ka na sa pag-ibig Wala na, hindi ka na nagagalit. Siguro pag inaaway ka naman pero malawak na ang pangunawa mo. Magagalitin. Hindi ka na magagalitin. Pagpasensya ka na, nakangiti ka parati. Tinatapik mo na lang, ay kapatid, wala naman tayong masamang intensyon. Parang gano'n na. Motibo, pasensya ka na. Parang gano'n. Pero kapag nagalit ka, gano'n ka na, hindi na maganda yun. Bibirahin ko na ito. So, kuminsan ay human nature, Pastor Ray. So, ito yung spirit-filled walk in love. Yan. Maraming salamat, Pastor Abe.
nakita nyo, kaibigan, na pinag-contrast ni Pastor Abe ang dalawang pamamaraan ng paglakad na sinasabi dito sa banal na kasulatan na dapat nating tularan, na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na ibinigay kay San Pablo, na bawat Kristiyano ay lumakad ayon sa Diyos na may pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Ngayon, ito yung paglakad sa Diyos. Itong paglakad ng kapuutan. Paglakad ng dito sa mundo. O yan, lumakad na may pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, ay magsalita ka ng maayos. Tama. Gumawa ka ng tapat at kalugulugod sa Panginoon Diyos. Kung wala ka nang dapat sabihin, huwag ka nang kwento ng kung anong mga bagay para may lang kwentuhan. Ang isang Pastor Ray, hindi maganda. Binago ng Panginoon ay hindi na matatampuhin. Wala na yan. Matured na sa pananampalataya. May kasabihan na mga Persians na kung hindi mo ginagawa ang isang bagay at hindi mo dapat gawin, huwag mo nang sasabihin. Huwag mo nang ipagsasabi ang mga bagay na ayaw mong mangyari sa iyo at ayaw mong gawin ng mga tao para sa iyo. Napakaganda ito, kapatid. Kung ang bawat isa sa atin ay mayroong katapatan sa Diyos na lumalakad, dahil narito na tayo sa bilang 3, 4, 5, 6 ng Kabanata Efeso, ay sinasabihan tayo ni San Pablo na dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ay lumalakad na tayo sa resulta ng Ebanghelyo. Lumalakad na tayo sa pag-ibig, napuspos ng Banal na Espiritu. Masarap na amoy. Sinasabi dito, kaibigan, masarap na samyo o amoy ang ating buhay. Na kagaya ng ating Panginoon Diyos, na iwasan ang mga bagay na makamundo na sinasabi dito, mga kapatid. Napakahirap. Parang kondisyon ito, Pastor Dave. Ito yung paglakad sa Diyos. Ang kondisyon pag lumakad ka sa Diyos, buhay na walang hanggan. Ito naman ang paglakad sa mundo. Itong mga ito, pakikiapid, binabae, kahalayan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, kwentong marurumi. Iyan ay walang pagpapasalamat, karumihan. Ito yung mga bagay na iwasan ng mga taong anak ng Diyos, ng puspos na Espiritu, upang magbigay kapurihan sa Panginoon Diyos. Kaibigan, panahon na para merong pagbabago ang ating buhay. Ano ang naintindihan mo dito? Ano ang impact? Ano ang ibig sabihin sa iyong buhay? Ano ngayon ang gagawin mo pagkatapos na marinig mo ang mga bagay na ito, na salita ng Panginoon Diyos na magbabago ng buhay mo? Amen. So, Spirit-filled walk. Merong puspos ng Banal na Espiritu ang paglakad natin, sapagkat ginagaya natin ang Diyos. Tumutulad tayo ng Diyos. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:1, gayahin mo ako, kagaya ng paggaya ko kay Kristo Jesus. Pastor Dave? Kaya pupunta na tayo doon sa pangalawa. Yung una, Spirit-filled walk. At ang pangalawa ay Spirit-filled wisdom. Ipapaliwanag sa atin ito ni Pastor Dave. Ano ang ibig sabihin nito, Pastor Dave? Yes, maraming salamat, Pastor Ray at Pastor Abe. Doon sa unang bahagi na tinalakay ni Pastor Abe, ang sabi ron ay lumakad na sa pamamagitan ng Espiritu. At mula nang tayo ay nasa kadiliman, inakay tayo ng Panginoon sa liwanag. At ine-expect na tayo ay lalakad na sa liwanag. At ang unang bunga ng isang taong binago, lumalakad siya sa pamamagitan ng pag-ibig sa Panginoon. Yun ang motivating factor. At hindi kaya nating lumakad sa sarili natin kung hindi natin mahal ang Diyos. Tama. At kung wala ang banal na Espiritu. Kaya nga rito sa introduction ng chapter 5, ito ay kasunod nung chapter 4 na tinalakay natin. Kasi ang sabi rito sa 4 ay do not grieve the Spirit. That's right. Wag mong pigatiin. Pahintulutan mo na ang banal na Espiritu gumawa sa buhay mo. Kasi ito na ang magiging bunga pagdating sa chapter 5. Yeah, that's right. Sa pamamagitan ng paglakad sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya yung introduction nun, therefore, be imitators. Sino na ngayon ang ini-imitate natin? Ang ating Panginoon. Yeah. Ngayon, ini-expect sa atin dito sa ikalawang bahagi
na mapuspos tayo ng karunungan na mula sa ating Panginoon. Kasi yung ikalawang bahagi rito, di ba, spirit-filled wisdom. Pag sinabing wisdom, karunungan. Pag knowledge, kaalaman lang yon. Dapat maunawaan natin, iba yung sinasabi ng Biblia na karunungan, iba yung kaalaman. Alam mo lang na masama, pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka marunong. Hindi ka marunong. Pero pag ini-apply mo na, gaya niya, nabago ka na, binago ka na ni Kristo. Kaya ang sabi rito, papaano ba ang buhay na lumalakad na may karunungan? Ang unang bahagi rito, live a God-honoring lifestyle. Ibig sabihin, nabubuhay ka na ang pinararangalan mo sa iyong paraan ng pamumuhay ay ang Panginoon. Ang sabi sa verse 8, pero you were not, ano sabi ron sa talatang 8, pakibasa nga, Pastor Ray? Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag na o liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Yes, tayo ay bago natin nakilala ang Panginoon, ang buhay natin madilim, marumi. Hindi tayo sumusunod. Ngayon, nasa liwanag na tayo. Ang sabi ngayon, lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon. At lumakad tayo na anak ng Diyos. Yun. Amen. O ibig sabihin, hindi ka na anak ng kadiliman, gaya ng ipinaliwanag kanina ni Pastor Abe. Ngayon, nakilala mo na ang liwanag, paano ka lalakad o lifestyle ito yung paraan ng pamumuhay, di ba? Ang idinidiin dito ni Pablo, ito ay pakiusap ni Pablo, payo sa mga Kristiyano. Hindi lamang taga Epeso, kundi sa panahon natin ngayon. Paano tayo lalakad na may karunungan, wisdom, spirit, napupuspos tayo ng banal na espiritu, ang sabi rito, sa liwanag. Kapag ang ginagawa natin ay yung sinasabi sa talatang 3 hanggang 7, ay hindi tayo lumalakad sa liwanag, di ba? Binanggit mo na kanina yung mga talatang yun, di ba? No? Yung mga karumihan, pagsasalitang hindi walang laman, walang katuturan. Ano pa yun? Walang pasasalamat, hindi mga bagay na pakikiapid, ay yung kahalayan. At lahat ng mga ngayon ay nakikita natin sa sanlibutan. Yan daw po ay kapag ginagawa pa natin, ay hindi tayo napupuspos ng karunungan mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Yun ang isa. At ang sabi pa rito, ito ang matinding ginagawa ng sanlibutan ngayon, Pastor Abe, Pastor Ray. Don't live sexually immoral. Yan, yung immorality, matindi ngayon, At binanggit dyan yung, yung homosexuality. At mabagamat mabigat yan, ay ang sexuality ng tao ngayon hindi na lang dalawa, di ba? Lima na, may multiple sexuality, di ba? Personality ang tawag. Yan ang challenge ng sanlibutan. Yan yung immoral na pamamaraan ng pamumuhay. Kaya rito binabanggit ulit sa 11. Ano ang sabi ron? Sa talatang 11, pakibasa mo nga, at saka talatang 3 hanggang 8, Pastor Ray. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Yan. Ano ba ang sabi dito? 5.3 sabi, ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo. Yan. Ayan yung sinasabi rito, huwag na tayong mabuhay. Kasi ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na ang mga biktima niyan, mga kabataan, di ba? At yung sexuality, binabanggit, yung morality. Ang moral ng tao ngayon bumababa. At ito naman ay nangyari na sa panahon ng Sodoma at Gomorrah, di ba? Kaya sinunog yung panahon na yun, di ba? At ang sabi, history repeats itself before the end of the world, di ba? Sa katapusan. At ngayon, nagaganap sa ating kapanahon. Malapit ng Panginoon. Yes, malapit ng pagdating ng Panginoon. Kaya mauulit kasi nagdo-double force din ang kaaway. Dinadaya ang mga tao na gawin ito. Bagamat hindi natin ginajudge yung nagpa-practice nito, pero ito ay paalala sa atin. Lumalala na. Lumalala na. Kaya kung gusto mong mapuspos ka ng karunungan, hiwalayan mo yung mga bagay na ito. Pero merong itong sagot ang Diyos. Papaano magbiging solusyon ito na yung tayo'y lumakad sa espiritu ng karunungan? Basahin natin yung talatang 9, 13 at 14. Kung paano tayo makakatanggap ng bunga ng banal na espiritu.
9, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. 13, subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Ano pa yung isa? 14. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Yes, paano natin matatanggap ang liwanag ng Espiritu? Ang sabi rito sa ating pinapag-aralan ay ipakita mo yung mga madilim na buhay. At kailangan mo na ang sabi rito naman ay tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay at maipahayag mo ang liwanag upang mahayag ang katotohanan. At ang sabi nga rito, di ba, makisang-ayon ka doon sa mga bagay na matuwid. Kaya sa paglakad sa buhay, yung puspos ka, dapat ma-determine mo. Pero alam mo, ang karunungan nagmumula sa Diyos. Minsan kasi may mga mali na sa paningin ng tao, tama. Pero merong tama, ginagawa nilang mali. Di ba? Di ba? Nahula rin yun. Nasa hula yun di ba? Tapos maling ginagawang tama. Yung mali, ginagawa nilang tama. Yeah, that's right. Kaya sabi, wag tayo mapadaya ron Kaya ang tunay na karunungan, ang napuspos ng tunay na karunungan, ay sumusunod sa katuwiran at kaliwanag ng katotohanan. Pero paano mo malalamang masama yung isang bagay? Ang sabi kasi rito, expose Yung ginamit dito na word, expose them. Ipakita mo na ito yung marumi. Paano mo maikukumpara, di ba? Kaya kanina yung comparison mo sa unang punto. I-compare mo. Ito yung marumi, ito yung malinis. Ito yung madilim na buhay, ito yung liwanag na buhay. So, para mapuspos ka ng karunungan, piliin mo itong yung lifestyle mo, di ba? Yung lifestyle mo, yun ang sabi. Kaya ang sabi rito sa uling bahagi nitong ikalawang bahagi, walk in wisdom. Ano ang sabi sa talatang 15 at 17? Pakibasa nga. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. 17. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yes, napakaganda ng paalala. Bago dumating yung talatang 15 at saka yung 17. Yung 14 may paalala, di ba? Magsigising kayo, kayong mga natutulog. Kaya alam mo, ang pagtulog sa pananampalataya hindi maganda. Awake and sleep, di ba? Ang sabi rito, tumayo ka, magtindig ka na kayo yung mga patay. Bakit? Parang idiomatic expression yung sinabi ni Pablo, di ba? Ang sabi rito, at si Kristo ay magbibigay sa iyo ng liwanag. Ibig sabihin, minsan tayo kasi lumalakad ng tulog sa pananampalataya sa buhay. Para bang nahihila tayo ng impluwensya ng sanlibutan, di ba? Di ba? Ngayon, dito ang sabi niya, makita ninyo, lumakad kayo. Na ang sabi rito, na wag mga mangmang o hangal, hangal. At ang sabi rito, maging wise. Hindi magiging knowledgeable lang, hindi magiging sabi na matatalino lang, hindi wise. Matalino, may karunungan sa liwanag. Upang hindi kayo lumakad na walang karunungan, kundi unawain ninyo ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. So yung spirit-filled wisdom, ito ay inaalam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng sanlibutan, influensya ng sanlibutan, yung sarili mo lang pagpapasya, kundi talagang napupuspos ka ng sinasabi rito. Kaya rito, ano pa ang sinasabi ron sa Ephesians 6:16? Pwedeng pakibasa. Bakit kinakailangan natin bumangon at kinakailangan nating lumakad na may karunungan? 16, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Yes. Bakit? Napakaikli na ng panahon. Redeem the time. Ibig sabihin, ang panahon ay talagang pasama ng pasama. Ang sanlibutan, hindi papunta sa pagganda, sa pagbuti. No. Dapat nating i-expect yun. Ngayon, gusto tayong iligtas ng Diyos sa madilim na
kalagayan ng sanlibutan. Kaya nais niya lumakad tayo sa liwanag. At itong impluwensya ng sanlibutan, pumapasok yan sa loob ng iglesia. At pumapasok sa isipan ng mga tao. Lalo na ang mga binibiktima nito ay mga kabataan. Ganda. Kaya itong ating pag-aaral na ito ay paalala, di ba? Hindi lang sa mga atin, yes, sa mga kabataan. Lalo na sa huling henerasyon. Tandaan natin yung anak ni Lot, kalungkot, di ba? Kalungkot. Di ba? Na-expose kasi sila, Pastor. Yes. Sa maruruming pamumuhay sa Sodom at Gomora. Yes. At na-expose sila sa kalaswaan, kahalayan. Maging ang tatay nila ay ni-rape nila. Yes. Yun kaya malungkot na karanasan, di ba? Kaya itong ating pag-aaral po ay paalala sa atin na lagi tayong pinaalala na lumakad tayo sa liwanag at sa kaibahan ng sanlibutan. Kailangan nating pahintulutan ng banal na espiritu na mapuspos tayo upang lumakad tayo na may karunungan o kapantasan sa harapan ng Panginoon. Pastor, napakaganda, Pastor. Sinabi mo dito, ang gusto ko di pa dito bumangon mula sa mga patay. Ibig sabihin, kung ikaw ay nandoon sa pakikiapid, nandoon sa ginagawa ng sanlibutan, ikaw ay kasapatay ng palataya. Kahit buhay ka sa physical, pero patay yung sa spiritual. Kasi ginagawa mo, puro walang relasyon sa Diyos. Kaniliman. Kaya nga sabi ni San Pablo din sa Timoteo, may mga taong buhay, pero patay. Buhay sila sa mga kalasyawa, kung ano-anong mga ginagawa sa mundo, pero patay ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya sa kanyang pagdating, ay tuloy na silang mamamatay. Pero sabi dito, bumangon muna sa patay. So, kailangan, kaibigan, bumangon tayo sa mga maruruming mga pag-iisip, mga motibo, kung anumang mga bagay na ating ginagawa sa pangkasalukuyan. Mga sinasabi dito, yung homosexuality, kung ano man ang mga bagay na yan, mga ginagawa natin, yung mga piniliwanag mo, immoral, yung pandaraya, pagbibintang, kung lahat ng mga bagay na marurumi, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Panahon na para magbago at lumakad para sa Kanya. Sapagkat meron tayong sinasabing, merong lahat na mga ginagawa natin ay merong immediate na reward, pero mayroong immediate na consequences. Merong long-term reward, meron ding long-term consequences na mangyari sa ating buhay. Piliin natin ang lumakad sa Diyos sapagkat puspos na tayo ng banal na espiritu ayon sinasabi ni Pastor Dave. Ang pangatlo dito ay spirit-filled worship. Pastor Abe, balik sa iyo ito. Para magkaroon na tayo ng konting interaction. Gusto kong yung maintindihan din natin itong decadent living is exposed by light. Kasi yan, kung lumalakad ka sa liwanag, nakikita mo yung karumhan ng pagkatao mo. Kahit din sa tayo, habang nagre-review tayo ng lesson, mga kaibigan ko, nakikita natin yung mga detail ng pagkukulang natin sa buhay. Kasi lumalakad na tayo sa liwanag. Amen. Sa paglakad natin sa liwanag at pag-aaral natin ng Biblia, nakikita natin yung mga pagkukulang natin na unaware tayo na natutukso na pala tayo sa ganong gawin ng buhay. Kaya tama itong sinasabi ng lesson natin na decadent living is exposed by light. Ang isa pa, yung sa Ephesians chapter 5 verse 16, Pastor, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Ang time na binabanggit dito ay hango sa Greek na terminology na kairos, na ibig sabihin ay a moment of opportunity. Kasi bakit a moment of opportunity? Hahatulan na ng Diyos ang mundo. At sinasabi niya, hoy, gumising kayo. Kayo ay patay na sa gawang makasanlibutan. Hindi na kayo anak ng sanlibutan. Patungo na kayo sa liwanag. Gumising kayo kasi malapit na ang paghatol ng ating Panginoon. Ngayon, kapag nagawa daw natin yan, naalala natin yan, magkakaroon tayo ng spirit-filled worship. Yan yung exhortation ni Paul. Spirit-filled walk, spirit-filled wisdom, and spirit-filled worship. Ito yung binabanggit ko kanina, my good friend, na ang spirit-less outcome ng pagiging makamundo ay na-define na kanina sa verses 3 to 14 na binasa natin. Nandyan yung mga maruruming pananalita, hindi nag-iisip ng may karunungan, then nandyan yung pag-practice ng immoralidad, homosexuality,
At idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, ang Diyos-Diyosan ng mundo, mga kapatid, napakalaswa. May mga bata na pumupunta sa Reel, sa TikTok, ano pa ba, yung mga hilig ng mga bata ngayon na ang sabi nila ay, sikat ako dito. Kaya maggagawa din ako ng aking sariling vlog. Pero yung kasikatan ay hindi naman maka-Diyos, kundi maka-demonyo naman, makamundong kasikatan. Di ba nadidiscuss Puno ang natin? isip sa makamundo na. O makamundo kasi kuminsan kahit din tayo, hindi tayo aware na yung ginagawa natin sa media kung minsan ay invest na pagpuri sa Panginoon Sa sarili na. sa sarili na. Dati may vlog ako par ng title niya ay The Messenger of Hope. Ay, ang daming listener. Pero nakita ko, parang yung sarili ko yata ang napopromote. Kinancel ko yon. So, suporta na lang ako dito sa programa ng Oras ng Pag-aaral kasi parang yung sarili na ang na-uplift instead na ang ating Panginoon. Mas marami So, sa panahon sa... Yan yung spiritless outcome. Ano mga kapatid? Ang spirit-inspired na sinasabi ni Pablo ay mababasa sa verses 19 to 21. Tingnan mo, Pastor Ray. Ito ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. 19 to 21. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Okay, ganda. So, ang isang taong pinuspos ng paglakad kay Kristo, pinuspos ng karunungan ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinuspos ang kanyang puso sa pagsamba sa Panginoon. Ang makikita mong disiplina sa kanya ay palabasan ng Biblia, nag-aawit papuri at pagsamba sa Panginoon, nananalangin araw-araw, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang ichinichismis niya, my friend, ay ang salita ng Panginoon. Hindi na niya ichinichismis ang kung ano ang nangyari sa buhay niya at buhay ng... Kuminsan pa nga yung buhay mag-asawa, ichichismis mo yung asawa mo doon. Ay dapat ang sabihin mo na lang, kay bait ng Panginoon, kahit ganyan ang asawa ko ay tinuruan niya kong mahalin. Di ba? Dapat ganun sana ang lumalabas. Kasi nandiyan yung spiritual discipline. Kasi binanggit mo kanina, Pastor Ray, sa binasa mo, nang sabi niya ay, ang dahilan niyan kung bakit nakakagawa ng marumi pala, Pastor Ray, ay nandito sa verse 18. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan. Kundi, dito natin nakuha yung point, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Nabanggit ko yung background kanina kung bakit nagkakaroon ng kahalayan, immoralidad, homosexuality, kasi yung nalasing na ang tao sa makamundong pamumuhay. Amen. Pag nalasing ka na sa makamundong pamumuhay, napapalayo ka na dahan-dahan doon sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya sabi ni Pastor Dave kanina ay, sinilyuhan na tayo ng Panginoon ng kaligtasan. Amen. Babalik ka pa ba sa dating maruming pamumuhay? Parang bagang sabi ni Pablo, ay kay Pedro yata yung word na, ang isang baboy na pinalaguan mo kung baboy ang gawi, babalik pa rin sa kanyang pusali at siya ay maglalangoy doon. Pero ang taong binanal, dinamtan ng karunungan ng Diyos, lumalakad na kasama ang banal na Espiritu at lumalakad na may karunungan, ay sasamba siya ng pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos, Pastor. Purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan, at nakita natin na nawa ang lahat ng mga ito ay sa bandang huli sinasabi, tingnan natin, ayusin natin, pag-isipan natin, suriin natin ang ating sarili, ang ating isip, kung lahat ng mga ito ay nagbibigay kapurihan at pagsamba sa ating Diyos. Kaya pag tayo nag-isip at gustong sabihin at gustong gawin, ito ba ikalulugod? Ito ba pagsamba sa Panginoon Diyos? Ito yung magbigay inspirasyon sa tao. Ako ba'y isang karapat-dapat na instrumento ng pagpapala sa tao o sa Panginoong Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi natin nakikita. Pero ang bawat isa ay
umaangkin na ang Diyos ay nasa sa atin. Kaya mabuhay tayo kagaya ng ating Panginoong Diyos upang bigay tayo ng tamang pagsamba at kapurihan. Sabi dito, Pastor, ay gusto kong liwanagin ito dahil may nasabi ako dito. Sabi dito ay magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno. Meron tayong mga kanya-kanyang mga spiritual gift na gagamitin natin. Sa pagkanta, kaibigan, kahit anong oras, sintunado ka man o hindi para sa alam mo, kung anuman klaseng awit mo, pwede kang umawit sa Panginoon Diyos. Hindi sa tatao, kundi sa Panginoong Diyos. Panginoon. Pag mamimili ka naman, kung yung mga mang-aawit, kung halimbawa ako ay isang mamimili ng mga awit, ay yung mga mayroong ano yan hanggat may level naman. May level yan. Hanggat yung hindi na masyadong, yung mas marunong, yun ang medyo mas ayusin pa. Lahat tayo ay tungo sa kasalanan at sintunado sa pag-aawit. Pero masterin natin hanggang dumating ang panahon, magbibigay tayo ng mas maayos pang paglilingkod sa Panginoon Diyos patungkol sa pag-aawit ng bawat sa atin. Kahit daw sintunado, Pastor, ang pag-awit mo sa pakinig ng Diyos. Tama yun. Tama ang pagka-awit mo. Magandang maamoy. Magandang awit. Magandang samyo. Magandang samyo sa langit. Sa langit. Dahil para sa Kanya. Sa motibo at sa isip natin na magbigay tayo ng kapurihan para sa ating Panginoong Diyos. So maraming salamat, kaibigan. Maraming salamat, Pastor Dave, Pastor Abe. Sa napakaganda, spirit-filled walk. Lumakad tayo, kagaya ng ating Panginoong Diyos sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa pananalita, sa ating mga ginagawa ayon sa kapurihan at may karunungan. At lahat ng mga ito, kaibigan, ay kalugod sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi mo pa ginagawa ito, patuloy mong gawin ang mabubuti at iwasan ang mga bagay na hindi ka nais-nais, kundi isipin at gawin ang mga bagay para sa Panginoong Diyos na magbigay ng tunay na pagsamba ayon sa Kanyang kapangyarihan, kaibigan. Bago tayo magtapos, makakarinig po tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hingin natin si Pastor Abe sa kanyang panalangin. At times we make mistakes in life that withholds our peace and dims our sight. If these thoughts in mind will linger, to reach our aim gets harder. It's no time to make a brand new start. Move on with God, He can change your heart. Just believe that His grace will never depart. Let's be transformed in the Master's image. Be renewed by His grace. Putting away any pessimism, rejection and despair. Looking beyond the horizon, we'll see the face of the one who lifted our faith upward and higher to reach our dreams on earth and beyond. We must seek Him every day and let His hand show us the way. Empowered by the Spirit and His Word, we will inherit His likeness in us that remains the greatest goal He wants us to attain. And someday soon we will proclaim that we're transformed in the Master's image. We're renewed by His grace. Without any pessimism, rejection and despair, looking
Looking beyond the horizon, we'll see the face of the one who lifted our faith upward and higher to reach our dreams on earth and beyond. Let's be transformed in the Master's image, be renewed by His grace, putting away any pessimism, rejection and despair. Looking beyond the horizon, we'll see the face of the one who lifted our faith upward and higher to reach our dreams on earth and beyond. To reach our dreams and beyond. Tayo Pastor po'y Abe. manalangin, mga kapatid. Dinadakila ka namin, O Panginoong Diyos, kay buti ninyo at kay bait ninyo sa amin. Nauna kayong nagmahal at nakita ito nung nabayubay si Kristo doon sa cross. Kami ginabayan at pinuspos ng banal na Espiritu. Makamtan lang namin, O Panginoon, at makilala kung sino po kayo at makilala kung sino po kami at kung papaano kami mamumuhay sang-ayon po sa inyong banal na kalooban. Hindi na po kami taga-sanlibutan sapagkat kami po'y tinanggap na ninyo bilang inyong mga anak na mga lalaki. Hinugasan na ninyo kami mula sa mga karumhan ng pamumuhay at binanal tungo diyan sa langit na bayan ng Diyos. Naway araw-araw na maging karanasan namin na sa paglakad namin ay napupuspos kami ng banal na Espiritu at ang karunungan namin ay buhat lamang sa gabay ng banal na Espiritu at ibabalik namin ito ng isang espiritual na pagpuri at pagsamba sa inyo. Pagpalain po ang aming mga viewers at salamat po, O Panginoon, na nakatulong ito sa kanilang buhay. At ipagpatuloy, Panginoon, na tulungan sila sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pagninegosyo, pagtatanim, o anuman ang kanilang ginagawa sa araw-araw, magbubunga ito ng pagpuri at pagsamba sa inyo. Salamat po sa inyong pagpapatawad sa mga pagkukulang namin. Salamat din po sa inyong katugunan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy kaming nag-aanyaya na patuloy kang susubaybay sa programang ito na kung ano ang naintindihan mo, ano ang naunawaan mo, ano ang mensahe sa iyo, ano ang gagawin mo sa lahat ng mga bagay na itong naunawaan para magbigay ng kapangyarihan sa iyong buhay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at iuwi tayo sa langit na bayan. Mahal ka ng Panginoong Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.